makalipas na dekada, ang probinsyang ito kinatatakutan ng mga turista. Naging daanan at kuta rin ng mga terorista at bandido. Pero sa paglipas ng mga taon, ang walang tigil na putukan, napalitan ng katahimikan. At ang pumailan lang na ingay kung gaano talaga kaganda ang probinsyang ito at gaano rin kalaki ang potensyal dito ng turismo. Nandiyan ka po ba lumasok? Ito ang isa sa pinakadulong isla sa katimugang Pilipinas, ang probinsya ng Sulu. Matagal nang palaisipan ng marami kung anong yaman ang ikinukubli ng Sulu Province. Pahirapan din kasi itong marating. At parang ibinulong na lang din sa hangin ang mga kwento na meron pala ritong lawa na tila hugis puso. Medyo favorable pa yung weather natin kasi maaga tayong umalis. Matapos ang 4 na oras na paglalakbay, narating nila ang daungan sa munisipyo ng Luok. Mula rito, kinailangan pang bumiyahe ng higit 1 oras papuntang bayan ng Panamaw, kung saan daw matatagpuan ang sinasabing lawa na korting puso, ang Lake Siit. Dito na kami pinahintulutang magpalipad ng drone. At sa kauna-unahang pagkakataon na malas ang ganda ng Lake Siit sa ere na kahit sino mabibighani sa korte nitong hugis puso. Ang lawa, isa palang volcanic lake, may lapad na 800 meters. Pero ang lalim, hindi pa nasusukat. Marami kasi bulkan sa lugar. Yung Sulu Island kasi parang set ng mga maars, cinder cones. So part yung sa 8th Lake na dati na ring pumutok kaya nagkaroon ng ganong formation. Sing-tamis ng mga kwento ng wagas na pag-ibig kung paano ngang lawa nagkorting puso. Ito ay nung minahal daw ng tagapagbantay ng lawa na kung kanilang tawagin kaapuhan ang isang mortal. Nagbunga ito ng supling. Nagustuhan siya pagkatapos nagkasal sila. Nag-conduct na ng iba't ibang feasibility studies. Una po yung view deck outside the battalion, yung paggawa ng trail from sa taas papunta sa baba para po mas madali po sa mga tourist natin na maka-experience po kung gaano kaganda yung Lake Siit po. Ang Siit Lake nananatili pang untouched, virgin. Napapalibutan ng mayabong na kakahuyan. Sa lawa na rin naliligo at naglalaba ang mga residente. Binibiro ko sila kaya nga lovable kami, si heart shape kami, mapagmahal kami. Halos 2 oras mula sa Siit Lake, ang mahabang white sand beach ng Istambak sa bayan ng Parang, kung saan nakatindig ang floating cottages, nahahawig sa world-class villas ng Maldives. Malingkat in tubig di biyak Maldives. Narito rin ang Maang Sali Beach na pino at puti ang buhangin. Sa linaw ng tubig, pwede kang manalamin. Pero ang tunay nilang yaman, wala sa ganda ng kanilang dalampasigan, kundi masisisid sa pusod ng kanilang karagatan. Ang ipinagmamalaking South Sea o Sulu Pearls. Ang Sulu Pearl, kulay grayish-white ang kulay at gabulitas ang laki.
Ang bentahan nito ngayon sa international market mula 200 to 700 US dollars o 11 to 38,000 pesos. 18th century, after ng Ming Dynasty, doon na nag-harvest ng pearl dahil ginagamit na to for trading. Hindi nila matatawaran yung ganda ng Sulu pearl kasi kumpara sa tibay, sa tigas, na talagang natural. Ang Sulu Pearl nabubuo sa loob ng taklobo na kung tawagin, tipay. Kung noon, kanya-kanya ang mga badyaw sa pagsisid sa mga ito sa dagat, ngayon, kinoculture na sa mga farm. At ang isa sa pinakanauna, ang pearl farm na ito sa bayan ng Maimbung. Isa ito sa makakatulong sa malagaan natin yung ating kalikasan, ating karagatan. Isa sa kanilang maninisid, si Mervin mula sa tribong Tausug. Gamit ang compressor, kaya nilang sumisid sa ilalim ng tubig na may lalim na 100 feet. Dahil malakihan ang produksyon, ang mga tipay itinatanim nila sa ilalim ng tubig at nakasilid sa tila lambat. Pero nung araw na yon, sa kalagitnaan ng pagsisid, ang gamit na hose ni Mervin sa kanyang kompresor, nagkaaberya. Minsan umatalsik yung hangin sa labas kasi yung patuloy din naman po yung hangin sa hose. Kailangan body sila dalawa para in case na magka-problema man sa ilalim, mayroong isang makariskyo na kasama. Ang kita ni Mervin, 8,000 piso kada buwan. Malaking tulong para hindi sila malunod sa gutom. Kahit po delikado, gagawin ko yung para lang maahon kami sa hirap. Ang mga tipay, nililinis. At saka maingat na tinutungkab para makuha ang perlas sa loob. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang Sulu na ay isang sentro ng kalakalan. Nasa gitna kasi ang Sulu mula mainland Southeast Asia, port of entry siya at exit ng mga barko. Ang Sulu po is actually iba na from the Sulu 5 or 10 years ago. We are rich sa mga beaches. Wala na tayong na-experience po na mga kidnappings, wala na pong bombings. Napaka-peaceful na po ng probinsya ng Sulu. Umaasa ang mga taga-Sulu na ito na ang simula para sila'y makilala. Hindi bilang kuta ng mga terorista, kundi isang tagong paraiso na ang mga mamamayan mapagmahal sa kapayapaan at may mabubuting puso. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.